Meron po akong good news and then meron ding bad news. Ano ba una news? Dito sa aking likod or yung likod na to dun sa may-ari. Actually yung may-ari po nito ang sukat po nitong lote na to. Siyempre pagka nabili ko po ito, meron pa tayong balak dito. Siyempre kailangan natin riot project po rito. Y outlet. Alright, project. Nandito na rin masapad. Kaya na dito. Meron naman tayo dyan, stone, drainage stone. Tapos ito, balak nila dito mga boss, hindi na sa cementuan to. Nung nakaraan, ano lang to, late pa lang. Kasi ito na rin yung railing. Yan, yung mga ilaw, yan, nakakabang na po. Floor nila mga boss, light naman siya. Po dito, para hindi pumas. Barangay pa to. Ingat! Woo! Sa ulap na tayo! You know, good morning, another day, another build, another construction activity po tayo. Bali ngayong araw mga boss, meron po akong good news and then meron ding bad news. Ano ba unahin natin? Unahin muna natin yung bad news. And ang bad news po mga boss, yung po mga plano ko dito sa Parmis, hindi muna matutuloy. Ang plano ko po kasi dito, this summer, paumpisan ko na sanang i-build. Kahit matapos lang yung structure ng aking balak na dito, swimming pool. Meron na pong budget yan mga boss, yung pong swimming pool dito. Yun nga lang, binabalak ko nga this summer. Dahil this summer po, tagtuyot or walang maghuhukay man dyan, walang magiging sibol. Ayan, yun po yung bad news natin. Ang budget kasi dyan, meron po tayong napagamitan. Ang good news naman mga boss, ito po, share ko lang po sa inyo. I-share ko sa inyo yung good news. Yun. Ito po lote dito sa aking likod or yung likod nitong aking property. Ayan, sa akin na po. Ayan, sa atin na. Ayan na pinapangarap ko lang dati. So yun, yung property na to. So hindi ako makapaniwala na nakuha natin. Thanks God. Siyempre yung una sa lahat, salamat po sa Panginoon. At siyempre sa inyo rin, sa mga solid subscriber na laging nanonood, na laging nakasuporta sa ating mga vlog, mga videos. Maraming salamat po din sa inyo. Kung di dahil sa inyo, hindi ko rin po makakamit itong mga harap kong lote na to. Ayan, bali ang sukat nito mga boss, wala pa kaming pasusukatan ka muna. So sa next vlog natin dito, malalaman nyo kung anong sukat po yung aking nabili dito sa likod. Ayan. Actually hindi ko po lubos maisip nung time kasi pinapalinis ko lang to. Hindi ko alam na mabibili ko kasi last year ko pa po tinanong itong property na to dun sa may-ari. Actually yung may-ari po nito nasa ibang bansa or nasa US yata or California yata. So yun, pinatanong ko po ito. Sabi nung may-ari noon, hindi daw nila binebenta. So nakausap ko po yung kanyang pamangkin na nandito sa Pilipinas. Siya po yung namamahala dito sa lote na to. So yun, maraming salamat din kay kuya
na tinulungan din tayo na makuha to. Kung dahil din po sa kanya hindi rin po makukuha tong lote na to. Pinakiusapan din po ni kuya yung kanyang auntie na total hindi naman po natatamnan to. Ayan mga boss, kung mapansin nyo sa mga vlog natin dito, ayan hindi po natatamnan tong area na to ng palay. Halos doon lang sa medyo mababa na yun yung tinatamnan nila, dahil nga itong area na to isa medyo mataas, hindi po siya magandang tamnan ng palay dahil hindi po inaabot ng patubig. Mataas po kasi rito sa gawi rito tsaka dyan, kaya kung mapansin nyo hindi po nila nilalagyan yan. So yun, napakiusapan po niya yung kanyang tita na kukuha ko or bibili ako ng lang naman mga boss, portion lang. Kasi ang po nito, ang sukat po nitong lote na to sa titulo is nasa 7,000, may get 7,000 square meter. So yung 7,000 na hindi ko naman po kaya yung ganong kalaki. Tsaka yun nga po hindi nila binebenta. So yun, nakiusap lang kami, nabigyan niya ako ng portion lang, portion or hindi lahat. Yun, pumayag naman po. So yung sukat nito sa next vlog natin doon yung malalaman kung gaano kalaki. So tuloy po yung paggawa ko or pag binabala ko ditong fish pan. Ayan, alam naman po ng lahat ng mga nakasubaybay po sa atin itong area na to is lubugin or mababa po ito pagka rainy season. Kakatubig po yan. Ayan, as in matubig yan. Yeah, ideal po siya. Hindi siya ideal for residential, although pwede naman siya, kaya lang gagastos ka ng malaki dito kung gusto mo maging residential siya or tayuan ng bahay. Tatambakan po ito tulad po nito sa akin. Ayan, tulad po nito, ito po pinatambak ko po ito. Malaki po yung ginastos ko dito sa tambak. Ang pangit pa dyan isa, hindi po makapasok yung mga malalaking truck dito sa area. So mini dam truck lang po yung pumapasok dito. So pagka mini dam medyo mas mahal po yung magiging cost ng tabon or tambak kung papatabon tayo. So yung naisip ko lang dito na magandang gawin dito sa property na to is gawing fish pan. Pahukay siya, and then yung pinagukayan syempre itatabon dito yung makukuha, tapos gagawa ng ng pinaka dike harang ng fish pan. So yun, tayo mag fish farming po tayo pagka nagkataon. So yung budget ko para dito mga boss, napunta na po dito. Ayan, maraming salamat din sa nagpautang, dahil hindi ko po kayang i-cash yan. So yung kalahati inutang natin. Hindi ko po ikinakayang nangungutang ako, dahil lahat naman ng ating mga naipundar is galing din sa utang. Ayan, at least hindi po tayo nasisira sa ating pinag-utangan, nakakabayad tayo ng tamang oras. So yun, hindi po ako nahihiya na sabihin sa inyo na nangungutang po ako. Siyempre kung di mo naman kaya talaga, pwede kang humiram. So yun, nagpapasalamat din ako sa pinagkautangan ko na nagtiwala po. Ayan, bale yan mga boss, sa next vlog natin dito nakaschedule na po yung pag subdivide dito, pagsusukat. So malalaman po natin kung ilan po yung ibibigay sa akin ni owner dito sa property na to. So yun lang po yung aking isi-share sa inyo. Ayan mga boss, so yun, hindi ako makapaniwala. So dati ko lang po pinapangarap na hopefully someday na makuha ko na nakatingin ako sa Mount Arayat, parang kinakausap natin, sana matupad yung ating mga dreams. So yun, maraming salamat po sa Panginoon. Natutuwa rin ako mga boss, at isa rin sa aking napakaswerte ko, dahil yung aking mga magulang kasama ko po rito dito sa akin. So natutuwa rin ako na swerte po ako, dahil kasama ko pa sila, malakas pa sila ni nanay, si Lolo Boy tsaka si Apuleleng. So natutuwa akong nakikita nila yung achievement natin. Ayan,
na siyempre pagka yung anak mo nakikita mong umaasenso or na nakakabili ng mga yun, tulad ng ganyan, di namin na expected na mag-expand pa to. So yun, nakakatuwa po, hindi ako makapaniwala. So yun, soon siyempre pagka nabili ko po ito, meron pa tayong budget dito, kailangan pa natin ng budget para sa developing. So yung developing mga boss, actually yun din yung gusto kong malaman, kung magkano yung ilalaan natin dito if ever na pa-develop natin, pa-develop or pahukay. Siyempre kung fish pan, pahukayin po yan, and then ipiprepare. So yun din ang gusto kong malaman, kung magkano aabutin ng pag-develop nitong fish pan. Ayun, mayroon po ano doon, bako. Ayan, possible sana, maganda sana ganun kalaki yung mag-ukay, mas mabilis pong mayayari o ma-develop to. So ayun, nagsuggest po kayo kung ano magandang ano dito, magandang gawin na negosyo po ang aking balak dito. Siyempre kailangan natin mag-isip ng ibang pagkakakitaan pa, hindi lang sa construction, hindi lang sa pagbablog. Kailangan natin mag-isip ng ibang pagkakakitaan. Hindi naman habang buhay isa nasa construction business tayo, hindi naman habang buhay nasa YouTube tayo, nasa social media tayo. So kailangan din nating mag-isip ng alternate na or ibang pagkakakitaan, source of income. Ayan. So ayun, yun po naisip kong magiging source of income natin in the future. So ayan. So ayan, mga boss, ang lakad natin ngayon, baka meron lang akong asikasuhin dito sa mga proyekto. Dito muna tayo sa malapit, dito sa Arayat Project, yung pong mga ilaw doon. So kailangan na rin mabili. Tsaka sa Kalulot Project sa Lakeshore. So dito muna po tayo sa malapit naman, gabiyahe. So ayan, nakakatawa. Tapos si Lolo Boy, nakikita ko na masaya siya na nakuha po namin to. Yung lang pong ganong feeling nila is ano na po ako, napakasaya ko na nakikita na magulang mo yung naging achievement mo. Ayan, yung nga po mga iba, yung syempre yung mga naging successful sila na hindi nakita ng magulang. So ako, napakaswerte ko, hindi man ganun ka successful, pero malaking ano na po sa akin to. So sa akin, malaking successful na yung aking achievement ngayon. Kung saan man ako ngayon naroon is malaking ano na po sa akin, malaking successful na yung aking feeling. So let's go, lakad tayo, magtrabaho muna tayo. Sakyan ang gagamitin natin ngayon dahil meron tayong mga materials na kailangan bilhin. So hindi tayo pwede sa motor. Ayan. Kung wala sana akong mga bibilhin na materyales, magmumotor na lang ako, kung site visit lang tayo. Tapos si Bayaw din, gagamitin din niya to dahil meron din siyang mga bibilhin. So ngayon, nakakalungkot man, kailangan nating gamitin dahil nga po napakamahal po ng diesel ngayon. No choice tayo, talagang gagastos po tayo sa diesel natin, sa ating gasolina. Lalaki yung expenses natin sa crudo. Nandito na tayo, RB Ramos. Ayan, ito po yung RB Ramos dito sa Mexico Lagundi din eh. Mexico Lagundi.
Ito po yung ating binibilan din sa mga electrical materials. Ayan, dami po rito. Y outlet, Saka 3/4 na boss na. mga panel board. Marami po rito. Mga bathroom pictures. Ayan, mga yayaman yung mga ilaw na affordable yung price. So dito po marami din. Dito lang sa RB Ramos, mura na, quality pa. Ang dami din dyan. Boss din yung nalagay ko to. 5540. Ano? 5540. Ang pang brass bar, mga yun eh. Ito, brass bar. Ano te? Watts, siyam. Ano po yung ating mga ilaw. Puro mga pin light. Sa ano po to? Alright, project. 9. 15 siyam. Aduang 9 watts. Black frame boss. 2. Tsaka 12 watts. Black frame. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 15 watts 3-way anam. 2, 4, 6. Apolong surface. Advan doorknob. Ayan, boss, okay na. Okay na tayo. Ito na yung ating mga kailangan. Ayan, nandito na tayo. Dito po sa 10 unit commercial stall project. Bumili din ako mga pintura. Mga kailangan po nila dito. Ayan, flooring na pala itong itong extension. Itong garahe po nila owner. Nandito na rin materyales ng binili po ni Bayaw. Itong bubong po rito. 2x6 and then 2x2. Ayan mga boss, yan, tapos naniutol yung yung pong mga meter base. Eto na. Ano po yung meter base? Ayan yung kanyang pinaka main na 200 amperes na meron siyang andon. Ano siyang tawag kasi dito? MR3. Tapos papasok po siya rito. Tapos papasok siya dito sa mga meter. And then meron pong dyan, breaker. Ayos yun nga mga boss, ayan, tinatanggal ko na yung mga dapat tanggalin dito. By Monday daw yata or Saturday po yata pupunta dito yung kanilang contractor. So yun, baka makapag na kami turnover sa kanila. Sila na pong bahala dito. Tapos sila na daw yung magtatanggal sa mga roll up, yung mga roll up door. So ito mga roll up door na to mga boss, ano po yan, 8 pieces yan, for sale po yan. For sale, 4 meters po yung lapad. Ayan. 4 meters. Kung magpapagawa kayo ng mga install, pwede po yan. Pinatanggal ko na yung mga door jamb. Ganun din dito. Ayan, wala na, giba na. Nanghihinayan din po yung may-ari dito. Kaya lang talagang wala, no choice talaga. Talagang kailangan po nilang gibain. Ano po nila to, gigibain na nila to. Magiging occupy na nila lahat to. Wala mang ito, close na po nila to, i-extend na dito. Meron naman tayo dyan, storm drainage. So linisin na lang para turnover na sa kanila. Saka yung mga wiring. Yung mga wiring din kasi mga din po yan, nababago din. At least hindi po tayo na na finish na. Wala na, tanggal na. Mga PVC door.
mga steel door. Giba ang mga unit. Ayan, 6 meters ang bubong po niyan. Alas hanggang dun siya. So kasyang kasya na yung ano po nila dito sa sasakyan. And then ito yung CR nila. Tapos ito balak nila dito mga boss, hindi na sa sementuhan to, ano lang to, gravel bedding na lang to. Ala, bilis lumaki oh. Nung nakaraan ano lang to, late pa lang, laki na. Itik po yan, kaya ano po yan kay baby. Binili niya sa palengke yung mga binibentang maliliit. Napalaki na niya. Ito na pala yung magiging ano, Poso Negro septic tank. Usiya na yun. Ayan. Baka mamaya makapagbuhos na sila dito. Eh mga boss, okay na. So pauwi na tayo nito. Daan lang ako sa Arayat. Hatid ko yung mga ilaw na pinamili natin. Tapos uwi na tayo. Let's go. Nandito na po tayo sa 3-unit apartment project. Ayan, nakakailaw na. Dala ko na yung mga ilaw ng project. Kunin mo yung ano, ilaw. Sige, saan pa ka? Saba. Oh, yung dalawa ng box na yan. Tulo. Okay, para turok sa inyo yung ano, saan lalagay. Okay. Kaya mga boss, nabubuo na po yung ano, yung kulay niya. Ano pa lang po yan, masilya or skim coat pa lang po yung nakikita nyo naka-apply dyan sa wall na yan. Yung nakikita yung gray na yon, waterproofing po yon, waterproofing materials, which is yung ginagamit po naming waterproofing dito mga boss is Bostik. Hindi po sponsor si Bostik. Pero yan po yung magandang isang mas maganda ring gamitin sa exterior waterproofing materials na cementatious. Cementatious ibig sabihin ano po siya, hinahaluan po siya ng semento. Ayan na siya. Okay na, nandito na po yung mga pintuan, pero hindi pa po kompleto yan. Pinadeliver ko lang yung mga tapos na para kung may lagay na. Ayan, ini-install na ni Apo Master yung mga pintuan. Yung mga pintuan dito sa main door, puro ano po yan, mga panel door. Panel door ibig sabihin solid. Ganun din dito sa taas, solid po yan. Ito, mahogany wood. Yan ang si owner ang nakapili po ng design na to. Ano lang yung gusto nila, plain lang, wala nang masyadong design. Ayan, plain. So ito na rin yung railing. Ayan o. Ito lang yan, piprepare ko. Tiles po rito. Dito sa mga CR wala pa tayong tiles dyan. Pero meron na rin napili si owner. Tsaka dito sa ano, sa mga hagdanan. Itong sa hagdanan mahuhuli ito dahil hindi po sila makakapanig dyan. Baka ginawa natin yan dahil meron pa pong gumagawa sa taas. Dito tayo sa unit 1. Unit 1, ayan, unit 1. Yung main door. So white. Ang kulay pala na nagustuhan ni owner dito
is tool white. Tool white ng Davis. Ayan, tool white. Dano pa lang to. Primer. Dito nakapag-apply na yata sila. Ayan, ito yung tool white. Ayun yung white. Tool white. Hindi naman po lumalayo sa white. Ayun o, different sila o. Ito yung white, ito yung white. First coating pa lang naman to. Hindi pa naman po finish to. Isang coat pa yan. Bali yung ating final or finish is 2 coats ng semi-gloss na to, tool white. Ito yata yan. Ito. Tool white. Davis. Tapos sa exterior naman mga boss, ganun din po yung kulay natin. Pero hindi po semi-gloss or ang i-apply natin sa labas is Sun and Rain ng Davis. Na elastomeric naman po yun. Pero same color lang sila. Elastomeric. Ito ganda o. Malinis. Pagka malinis na dito, medyo wala nang masyadong gagawin dito. So doon natin i-finish na itong higdanan or tiles na. Yan, ayun na yung tiles siya. Tapos pintura nitong mga railing. Yan, yung mga ilaw, ayan, nakakabang na po yung mga location ng mga ilaw. So ano na lang yun, install na lang para may mga ilaw na. Tsaka tapos mga switches pala, yun din po yung nakalimutan ko kanina na hindi pa siya nabilang yun. Papabilang ko muna. Bagay, madali lang naman bilangin yun. Times 3 lang. For example dito, yung ilang pieces yung kailangan, so multiply lang sa 3. Isang unit lang, pare-parehas lang naman po yan. Andito may mga ilaw na rin ako. Dala ko na rin yan. Pwede na nilang ilagay. Tapos dun sa unit ni owner, naglalagay na rin po ng PVC panel dito. Ngayon yung mga pintuan naman dito. Dito po sa unit ni owner, lahat po ng pintuan dito is sa panel door or solid door. Ayun. Ito. Ganun din, pare-parehas po yan. Ayan, puro solid door po yan. Tapos ito yung napili nilang PVC panel na medyo dark brown. Ganito rin yata yung gusto nilang kulay ng mga pintuan. Ayan, ito. Dark brown siya. Ganda ng pagkaano niya. Naka-aspe ng kahoy niya. Ganun din dito sa may high ceiling. Malapit na. Tapos pagka medyo okay na, ito naman po yung ating susunod, itong kanyang lababo. Yung tiles dito, naka-prepare na rin po yan. Ayun, nandun. Ang tiles dito, ganun din. Ano siya, woodblock din siya na 1 meter. Ay, 20 by 1 meter naman. Medyo light lang naman po ng konti dito. Light po yun. Silipin natin. Yung tiles na ilalagay natin sa unit ni owner. Ito. Walang usa. Ayan. Ayan, ito naman sa floor nila mga boss, light naman siya. Ayan, lalagay dito. Dun sa may owner's unit. Ayan, ito naman po yung unit ni owner dito sa may bedroom nila sa taas. Bale yung PVC panel dito, tulad ng request po nila dito, isa ano naman dito, white. Ang ganun din po dito sa may sa may balcony. Ayan, dito sa mga railing, so wala pa kami pinag-usapan kung ano po gusto nilang color dyan. Either na white or black. Ayan, ayan yung mga railing. So itatanong ko muna kay owner kung anong gusto nila dito. So lahat naman po ng mga
in-apply namin dito, tulad ng mga pintuan, sa mga design. So sila din po yung nag-decide kung anong pong gusto nila. Sa tiles, so sila din po. Tsaka sa pintura. Ayan, sa color ng project, so sila din po yung masusunod. Siyempre, hindi naman po tayo yung masusunod. Tayo lang naman, pwede tayong magbigay ng option sa kanila kung sa tansya natin or sa palagay natin na pangit, ina-apply po nila or sinasuggest ko naman po sa kanila. So yun, kung siyempre kung may napili sila na medyo pangit sa tingin ko, so inaano ko, sinasuggest ko po sa kanila. So ano naman po yung napipili nila, okay naman po, maganda naman po. Ayan, magaling pong pumili sila owner. Shoutout kay Chef tsaka kay Madam na maganda po yung nila, napipili nilang mga gusto nilang i-apply dito sa kanilang building. Ayan, so dito white, and then dito mga boss, meron pa po dito. Yan, sinusukatan ko na. Bale yung ating kokoberan dito na Diaco Stone po itong area na to. 1.7 by 2.8, 1.7 po yung lapad, then 2.8 yung height. So yan po yung ating ano yun, i-estimate ngayon. Diaco Stone, saka dito sa may ibaba doon, may Diaco Stone din po doon. Ayan din po yung sukatin ko ngayon para ma-prepare ko na rin or may ready ko na rin pagka may time ako. Tapos yung tiles dito sa CR to, wala pa pong tiles dito. Dito meron na, saka pala dito sa balcony wala pa rin. So ayan mga boss, patapos na, malapit na. Ayan na, nandito na tayo. Silipin ko lang yung ating bagong lote. Wala pala si Lolo Boy, umalis po siya. So ako na lang magpapain na maya dito sa kanyang sa aming mga lagang manok. Ayan, nagugutom na sila. Bago pala yun, susunugin ko lang yung susunugin ko lang po yung damo dito sa ating bagong lote. In the future or pagka ayusin ko na po ito, baka magano tayo dito, giba tayo dito sa bakod na to. Total sa atin naman na to, so mag-separate na lang tayong bakod dyan. General scatter ko nung isang araw, tuyo na yan, so pwede na natin sinugin dito naman po sa amin. Di naman po bawal magsunog dito, lalo na kung ano lang, kung damo lang naman. Ayan, tulad dun sa mga palayan dito, pagkatapos hinarvest, sinusunog po nila yung dayami. Yan, sunugin ko lang yun para mamatay na yung damo dun. Hindi naman na po kakalat yung sunog dito dahil nga po pinatid na namin dito. Ayan, nilinis namin po dito para hindi kumalat siya. Para ito lang area na to, yun lang yung
Delikado po kasi lalo na pagka ganyan tuyo na yung ilalim yung ano na yan, yung damo na yan. So kakalat, yan dun. Baka maano pa tayo. Mabarangay pa tayo pagka nagkataon. Kahit dun, ano na rin po yun, meron ng patid dun, patid na dun. Hindi nakakalat yan. Malinis na, dating masukal ngayon, malinis na. Nakakatuwa po, ayun, sa atin na to. So abangan nyo po sa next vlog natin. Tulad na sabi ko kanina, yung pong eksaktong sukat ang kung ilang square meter ang aking makukuha dito. So hintayin lang natin yung surveyor na magsusukat. So ayun mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat. Woo! Sa ulap na tayo.